Ako si Tom at isa akong OFW dito sa Australia. Samahan niyo ako sa araw-araw na gala, tol. Pero masasabi ko, hindi madali ang pagtatrabaho dito. Pero along the way, marami tayong nakikilalang mga kaibigan. At ilan doon ay kinukonsider na rin nating pamilya. Kaya ayos na ayos pa rin to. Eto, dito na tayo sa bandang Circular Quay. Yung may dulon-dulo ng tram, station ng tram. Punta tayong Martin's Place, yung lagi natin binababaan dito. Kung saan i-meet natin si Carla doon sa city. Doon sa kanyang office sa Department of Tourism. Kasi baka magsabay-sabay na kami umuwi. Siguro yung mga sikat na bagay dito na talagang hinahangaan ng maraming nationality. Number one siguro yung disiplina. Kung gaano nila kalinis, kung gaano nila ka-preserve, din-reserve yung lugar. Siyempre, hindi naman natin may kakailan na maraming budget yung gobyerno rito. Kaya kahit anong maibigan nila o maisipan nilang proyekto, talagang kaya nilang i-execute yan. Parang tuwing off ko, sinasabi ni Carol, huwag tayo pumunta city kasi lagi naman tayo doon. Pero, ayun, nauuwi rin kami rito sa city. Kaya sinasamantala namin, malapit na kasi kaming, baka nagpaplano na kami na, uy, huwag kayo maingay sa amin sa rest. Baka magprobinsya kami, tol. Yun yung talagang original naming plan pagkadating ni Carol. Kasi maraming opportunity kay Carol doon. Tsaka andun yung friend ko, yung very close friend namin na si OTG, na parang kuya na namin, alam ko, guided kami ni kuya. Sabi ko, marami ako matututunan kay kuya. Veterano na yun, veterano ng kusinero yun dito. Mag-release ako ng konti para kay kuya, kasi alam ko marami ako matututunan sa kanya, lalo na sa diskarte rito. Pagod na ako. Pagod din minsan no? Kasi tayo May, alam yan, it's not the destination, it's the journey. Kaya minsan tamad ko. Minsan tamad si Carol maglakad. Kaso hindi pa naman tayo makabiling kotse. Ano gagawin natin? Tatagpuin kasi namin si Carla, sabay-sabay na kami uwi. Si Carol, baka makisuyo sa office na magpa-print kasi meron siyang mga paperworks na kailangan i-print. Wala namang com shop dito. printer naman sa bahay, wala naman si sir. Ayun, ayaw kasi namin makialam kay sir yung mga gamit niya doon. Ayaw namin pakialaman. Pag wala siya. Hanggat di kami nakapagpaalam, di namin ginagalaw. Siyempre, property yun. Pagtrabaho niya. May masira namin o madamage namin na hindi namin sinasadya. Kakahiya, di ba? Kaya dapat pagka makikitira kayo. Correct. Kung kayo kasi karamihan dito tol, house sharing o flat sharing. Most likely, pagdating nyo dito, kasi masyadong expensive yung solo na bahay. Kaya most likely, makakatira kayo kasama ng, kundi lokal dito, yung mga tao rin na gustong mag-save. Sa case naman ni sir, meron siyang property owner. Gusto niyang ipa-rent yung kanyang, isang kwarto. Kaya hindi rin naman kami masyado nagkikita nila sir kasi madalas din wala. Pinalad kami kay sir kasi sobrang bait. Napakadali niyang kausap. Kaya sabi ko, hanggat nandito tayo sa city, hindi na tayo alis kay sir. No? Parang anak na rin kasi kami nun. Parang kaming anak na ni sir. Dinner, anong gusto mo kain? Kasi mga anak niya kaedad din namin. Kaya parang hindi na rin kami tinuturing na iba ni sir. Yun yung isa sa mga bagay na kinalulungkot namin kung sakaling lilipat kami ng tirahan sa probinsya. Siyempre, makapalayo na kami sa kanya. Lagi pa naman yung binabanggit na masaya siya dahil nandun kami. Di ba? Masaya siya dahil nandun kami kasi siyempre kahit paano meron siyang kausap sa mga problema niya sa trabaho, gano'n, na paghihingaan niya kami ng problema. Yun, yung isa sa mga dilema namin pinagdadaanan ngayon kasi napamahal na kami kay sir parang na nga namin, talagang pamilya na namin siya. Depende naman kay Carol yun no? Carol, ano sa palagay mo? Tingnan muna natin kasi marami rin tayong kinoconsider. Gaya ng mga friends natin dito, talagang parang pamilya na natin. Siyempre, madalang na natin yan sila makikita. Unlike pag nandito tayo sa kalapit nila, kung kailan natin sila gusto makita, makikita natin sila. Pero siyempre, sabi nga ni ate, unahin mo yung pangarap mo. Unahin yung pangarap mo. Pwede naman isang tabi muna yan. Meron kami nakita ni Carol dito, kamukha ni John Lloyd. Nasa stoplight, nakasakay sa kotse, nakaangkas. Sabi ko kay Carol, si John Lloyd. Sabi ni Carol, pagtingin ni Carol, si John Lloyd nga. Pupuntahan sana namin papapicture. Oo, ikaw lang. Siyempre, artista yun Sinama ko lang ako na. Kamukha ni John Lloyd. Nabol ko si John Lloyd, hindi naman pala si John Lloyd talaga. Naisip ko si John Lloyd, wala naman dito sa Australia. Tapos yung kahapon, papapicture sana to si Carol. Si Carlo Aquino naman, nakita niya. Hindi naman pala rin si Carlo Aquino. Kaya si Carol, pagkagigising yan at maalimpungatan, siyempre katabi ako sa kama. Uy! Sabi si Joshua Garcia, papapicture ako. Sabi ko, tinga! Ako lang to! Hindi pa ako nakahilamos, papapicture ka. Hindi mo yun, iba-isapan. Martin's Place na to, tol. Yan.
Ito yung parang pinaka-busy nila na, na lugar. Kung saan dito yung mga tao naglalakad papunta sa office nila. Yan. Gaya niyan, magra-rush hour na. Kaya nag-accumulate na yung maraming tao. Nag-build up na. Paramihan, sasakay sa train. Doon may mga sasakyan sila pero mas piniprepare nila sumakay sa train. Kasi nga, pagka sa isang bansa well-organized ang transportation system o public transportation system, mas gugustuhin mo na sumakay na lang doon. Pero halimbawa sa atin, di ba, sakay ka ng wala ka namang kapasidad na bumili ng private vehicle, mas pipiliin mo na lang na kunin yung public transportation kahit medyo mahirap ang kalagayan. Kaya yun nga, yung pagkakaiba. Pero siyempre, mas masarap pa rin sa atin. Mura kasi sa atin lahat, di ba, Carol? Kung meron ka namang pera at may kakayahan ka namang buhayin yung sarili mo sa atin, may kaunting savings, might as well magstay ka na lang, tol. Kasi, kumbaga, kung kaya mo naman na buhayin yung sarili mo, pero mas maganda pa rin yung manirahan ka sa sarili nating bansa. Na kasama mo yung pamilya mo, na hindi naubos yung oras mo dito, na sinulit mo talaga, na makasama sila. Punta muna tayo dito sa Department of Tourism. Mamaya na tayo magkwentuhan ulit. Nakukulong dito. Yan po yung mga prisoner, te. Ata, ano bang nakalagay doon? During the Irish famine, diba? Opo. Dami mga... Opo. Padagkaan pumasok. Tapos makita mo may mga bato-bato dyan. Tapos ito. Parang inuman siya. Parang sink ba? Kapag ka nag-picture dito, picture and pride. Opo. Hindi lang po pala mga British yung mga naunang dito. Sa likod, yung mga skinny lang. Meron yung guided book. Pwede kayong magpasokan ka pala doon. Oo, sa likod, may mga hagdan. Ayan o, picturean mo kayo dito. Ganda ng Westfield, no? Old na Sydney Hospital. Alam mo ba, pag pumasok ka dyan, ang through and through siya. Alam kung bukas pa eh. Pero ano siya, parang courtyard. Parang po yung, ba yun? Post office. Merong hollow na space po sa gitna. So, oo. Ito naman is courtyard. Pero hospital talaga to. Functioning hospital pa rin po yan. Hospital pala to? Pag hindi mo alam, ayaw mo pumasok. Diba kasi parang ko nakakatakot. Lalo kung Carol, dito ako mag-apply. Ay, ang ganda. Grabe. Ang ganda po. Mag-aakalang may ganito dito sa loob. Yan, pwede ka dito tumambay. Pwede ka dito magkape. O, diba? Picture ko kayo dito. Ay, sige po. So yun, tol. Mga tol. Uwi na kami. Nagluto na lang kami ng special itlog. Itlog with matching bacon. Kasi wala na kaming oras para magluto. Kasi namasyal kami nila ate doon sa city. Tinur kami ni ate kung saan mga special na puntahan. Kaso hindi natin na-videohan. Karamihan. Kasi syempre in-enjoy namin yung moment na magkakasama kami. Kaya hindi ko muna bibidyohan kasi para mag-enjoy naman kami. Kasi pag nagbibidyo ko, hindi namin masyadong ma-appreciate yung lugar ng mga pinuntahan namin. Pero yung mga pinuntahan namin talaga mga historical na talagang nagkaroon kami ng idea kung saan mga pupuntahan na susunod. Dapat magluluto kami nila Ate Carla sa kanila pero sabi ko medyo gabi na kasi mag-upload pa ako ng video. Niyala ko magsabi nung una kay ate na mag-upload ako ng video pero yung reason kaya mamadali ako umuwi. Pero kung kompleto pa yung content sana natin pwede kami mag-stay man lang kasi naawa rin ako kay ate hindi pa siya nakaluto. Sana matulungan ko man lang kaso malilate yung upload natin. Maintindihan naman yun ate. Nagluto na lang kami ng masarap din naman yan. Kasi lagi kami nag-i-stock ng tol. Lagi kami nag-i-stock ng mga ganito na madaling lutuin. Kasi pagka kinakailangan mo at naubusan ka ng stock ng mga yung mga pinortion mong pagkain, meron ka mahuhugot sa rep. Bacon naman to, bacon. Alam niyo tol, meron akong weird na
taste pagdating sa bacon. Gusto ko kainin ko ng malasado. Yung iba kasi gusto crispy. Yung iba naman gusto medyo sunog-sunog ng unti. Ako naman malasado. Kaso, sacrifice tayo kasi si Tita Carol ayaw nun ng malasado. Kaya, tuwin natin ng well done. Ang sunod sa well done, medium rare. Ganito kasi yung sequence niyan. Blue, rare, medium well, well done. Congratulations yung susunod nun. Yun. Pagtapos ng congratulations, well done, congratulations, susunod yung sa steak. Yung tinatawag nating mistake. Diba yan? Pero yan. Baboy yung niluto natin. Pero process na naman yan at na-smoke na yan. Kaya ano na siya. More than cook. Sarap nitong corned beef na to. Alam niyo yung corned beef na may susi? Ganito. Carne norte na gano'n. Pero syempre iba pa rin yung corned beef natin, di ba? Yung yung bilog-bilog na pula. Yun, namimiss ko yung CDO na gisado na. Templado na, no? Kahit lalagay mo na sa mainit na kanin, pwede na. Ito yung corned beef. Parang sa mga Amerika. Parang karne talaga siya. Parang nilamog na himay-himay. Ayan, dumating na si Carol. Hindi naman ang ganyan ang pakinabang ng asawa niya. Carol. Wala. Kaya kayo, dapat pag mag-girlfriend, boyfriend pa lang kayo, huwag kayo magpapakitang gila sa kusina. Kasi pag nagkatuluyan kayo magluluto. Gaya niya. Carol. Mindset kasi niyan, marunong mo magluto yung asawa ko. Ba't pa ako maglulutong mga tuto? Ayan. Ang nangyari, ako lagi nagluluto. Diba? Kaya tip ko sa inyo mga kabataan, joke lang yun syempre. Kasi paborito ko naman talaga magluto. Kaya nag-enjoy din naman ako. Syempre, hindi mo naman pwedeng makuha lahat. Hindi mo pwedeng minsan, pag mabait, hindi marunong magluto. Diba? Baga, hindi mo pwedeng makuha. Laging may catch. Pero siguro, yun na. Yun na yung kapalaran ko. Siguro, hanggang pagtanda namin. Ako na talaga yung magiging sigaluto sa bahay. Kasi dyan, ang trabaho niyan. Magluluto ako. Luluto ako. Siya, may hihiga. Tapos sabihin niyan, luto na ba? Gutom na ako. Ang tagal mo. Pero okay lang. Sige lang. Kayanin ko kahit mahirap. Pag sa pamilya ko. Kwentuhan lang naman tayo. Kasi pirito lang naman. Wala namang something specific. Something significant na pwede ko maituro sa inyo. Pirito lang yan. Siguro, manood kaming movie mamaya pagkatapos namin kumain. Ay, nga pala, umalis si Sir. Pumuntang US. Kaya, ayun, namimiss din namin si Sir kasi madalas kami nagkukwentuhan nun. Kasi yung plano niya Route 66, yung sikat na kalsada sa Amerika na nagdudugtong sa ilang state doon na yun yung pag magko-cross country ka o road trip, yun yung madalas dinadaanan ng mga tao doon, mga motorista. Gusto kong ipahiram yung Insta360 para siyempre magkaroon siya ng magandang perspective ng biyahe niya at magkaroon siya ng paano yung souvenir niya habang nagko-cross country siya doon. Dinemo ko kung ano yung mga pictures na nagustuhan ni Sir. Bibili daw siya. Hindi ko na pinadala kasi sabi niya bibili na lang daw siya. Tapos yung Samsung na cellphone, yung mga pang pairing up na cellphone na pang edit, ayan, nilista namin. Talagang excited siya. Masaya rin kami para sa kanya kasi. Baga, nasaksihan namin yung paghihirap niya sa trabaho. Talagang deserve niya yun kung ano yung vacation na makukuha niya. Kailangan niya ng magandang vacation. Dito lang naman kami para alagaan itong bahay habang wala siya. Talagang nasa mabuting kamay ito. Kung ano yung inuwian niya, inalisan niya dito, pagbalik niya, yun pa rin yun. Mas maganda pa. So bukas, mamamasyal ulit tayo, tol. Kasi, solo na lang natin bukas. Kasi si Tita Carol, papasok yan. Alauna pa ang uwi. Kaya atin ang buong araw, tol. Siguro Ay! Tol, ayusin ko pala yung scooter. Dapat pala, inakit ko yung scooter ngayon para makalas ko na.
kasi papalitan ko yung na-flat yung scooter. Kaya si Bagwis ang dinadala ko. Eh sabi ko hanggat maaari, hanggat nandito ako sa Sydney, gusto ko si Bagwis relax. Medyo nakapahinga. Kasi madalas ko na naman magagamit si Bagwis pagdating namin ng probinsya. Looking forward kami sa probinsya, tol. Kaso, syempre, yung kakalungkot, isipin na yung mga iiwan namin dito, yung mga napamahal na sa amin, kagaya ni Sir, pansamantala namin silang iiwanan para sa, syempre, may mga opportunity na malapit. Mas magiging malapit kami doon sa iniim namin. Prioritize muna namin yun sa ngayon. Pero, in case na, pangako ko yan, tol, gusto ko magka-food truck dito. I-claim ko na yan, tol. Kundi food truck, restaurant. Kasi gusto kong palaganap talaga yung cuisine natin dito. Alam ko may sinabi yung Philippine cuisine. Kailangan lang na magpupush. Kaya yan. Yun yung number 1 goal natin dito. Magtayo ng food truck o kaya restaurant na mainly Filipino ang siniserve. Filipino dishes. Pag nagtagal, syempre kakaroon tayo ng bago na naman venture kung ano yung magiging sa karir natin. Pero yun talaga yung talagang ina-aspire ko na magkaroon ng restaurant dito. Alam ko magpa-prosper yun kasi syempre kasama yung ating intention na makatulong sa iba, sa mga kamag-anak, di ba? Sa mga gusto makarating dito, ma-inspire natin sa mga simpleng bagay na umpisahan natin. Yun, ganda yun. Ano pa ba yun? Basta yun yung tatargetin natin yung tol. Pero, Carol, nagsasampay. Ganyan lang naman ang ugali. Pagka nagluluto ako. Okay, may siyempre, ininit ko na para sa'yo, madam. Sige. Ano pa po bang gusto nyo? Gusto nyo po ba ng Gusto nyo po bang umpisahan ko na linisin ko na yung karwahe? Ganyan yung trabaho. Kunwari paikot-ikot, magluluto ako, paikot-ikot yan. Magsasampay, tatanggalin, titiklop, tapos sasampay ulit. Sabi ko, tuyo na, nakatatlong sampay na to, tsaka tiklop. Yung pala, nagpapagulong lang para hindi magluto. Ayan, tol. Hindi na ako takot sa mantika. Mula pa 7 taon, nagluluto na ako. Kaya, hindi ako takot sa mantika. Kahit pumutok yan. I-immune na yung aking katawan dyan. Carol kasi, pagka nagluluto yan, naka-armor. Kompleto. Alam niyo yung sa mga kabalyero, yung may suot yan ganun. Fully armored. Hanggang lang, kahit nga mata, naka-goggles pa eh. Kaya pag nagluluto, kaya natin yung injure. Bali wala. Sa akin sa taas yung malasado. Ganito lo. Malasado lang yung akin. Ayoko nang masyadong luto. Hindi ko nananamnam yung lasa ng baboy. Bukas, nag-iisipan natin kung magmiminudo tayo. Pero gusto ko magminudo kaya walang alam kung saan kukuha ng liver spread dito. Adobo. Di ba nakakain sa Italia ng adobo? Adobo na naman. Kain na kami, tol. Mamaya uli. Tol, subscribe naman. Yan, si Carol. Tigasandok. Reklamo pa yan. Tol, subscribe naman kayo sa YouTube ko para sabay-sabay tayong mamasyal at mapagsalu-saluhan natin kung ano yung mapapasyala natin dito sa Down Under. Bye-bye! Thank you, Tol!